Magandang araw sa inyong lahat. Narito na ang pinakabagong update natin sa lagay ng panahon ngayong Thursday, November 6. Patuloy ang paglakas ng bagyo na binabantayan natin sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Tingnan natin kung may pagbabago sa direksyon at lakas nito. Para manatiling updated sa mga balita tungkol sa panahon, huwag kalimutang mag-subscribe dito sa ating channel. Simulan natin sa forecast weather conditions. Sa Kalayaan Islands, patuloy ang epekto ng outer rain bands at circulation ni Tino, kaya asahan ang mga pag-ulan na may kasamang malalakas na bugso ng hangin. Ang ganitong sitwasyon ay magdudulot ng moderate to heavy rains na maaaring magdulot ng flash floods at landslides sa mga mabababang lugar at sa mga gilid ng bundok. Sa Zamboanga Peninsula, Aurora, Quezon at nalalabi pang bahagi ng Palawan kabilang ang Basilan at Tawi-Tawi, makakaranas din ng mga pag-ulan dulot ng trough ni Typhoon Tino. Inaasahan ang maulap na kalangitan na may scattered rains at thunderstorms. May mga oras na lalakas ang buhos at maaaring maging moderate to at times heavy. Mag-ingat sa biglaang pagbaha at mabilis na pagtaas ng tubig sa ilog at sapa. Iwasan ang pagtawid sa mababang tulay kapag malakas ang agos ng tubig. Ang mga thunderstorm ay maaari ring maghatid ng matitinding bugso ng hangin at malalakas na pagkidlat. Sa Batanes, maulap din ang kalangitan dahil sa epekto ng amihan o northeast monsoon. Kahit hindi ito kasing tindi ng ulan mula sa core rain bands, maaari pa ring maranasan ang moderate to at times heavy rainfall lalo na kapag may enhancement ng hangin. Sa Cagayan, ang shear line ang dahilan ng mga ulap at pag-ulan. Asahan ang cloudy skies with scattered rains at isolated thunderstorms. Maging maingat sa mga lugar na madalas bahain o sa mga gilid ng dalisdis na madaling lumambot ang lupa matapos ang sunod-sunod na pag-ulan. Para sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa, magiging partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms na dulot ng localized convection. Ngayon naman ay silipin natin ang update sa bagyong nasa labas ng PAR. Ang dating tropical depression ay lumakas na at ngayon ay naging isa ng ganap na tropical storm Fongwang. Ang sentro nito ay tinatayang nasa layong 1,715 kilometers east ng northeastern Mindanao. Taglay nito ang maximum sustained winds na 65 kilometers per hour malapit sa sentro at gustiness na hanggang 80 kilometers per hour. Kumikilos ito pa northwest sa bilis na 20 kilometers per hour. Ang sirkulasyon nito ay malawak kung saan ang mga hangin mula strong hanggang gale force ay umaabot hanggang 550 kilometers mula sa gitna, kaya kahit wala pa ito sa PAR, nagiging maalon na ang silangang karagatan. Ayon sa forecast track, magpapatuloy ang kilos nito pa northwest hanggang bukas, Thursday, November 7, bago lumihis pa west-northwest sa nalalabing bahagi ng forecast period. Inaasahang papasok ito sa PAR bukas ng late evening or early morning ng Saturday, November 8. At kapag nakapasok, papangalanan ito ng Pag-asa bilang uwan. Bagamat may uncertainty pa sa Day 4 at Day 5 forecast, tumataas ang tsansa ng landfall by Monday, November 10 sa northern or central Luzon. Sa ngayon, nakikita ng mga eksperto na favorable ang kondisyon sa Philippine Sea, mainit na sea surface temperature, mataas na ocean heat content at mababang wind shear na maaaring magresulta sa rapid intensification. Posibleng maging typhoon ito sa Friday at umabot sa super typhoon category by Saturday. May posibilidad din na tumama ito sa lupa habang nasa peak lifetime intensity. Dahil dito, napakahalaga ng maagang paghahanda, manatiling alerto at patuloy na subaybayan ang mga susunod pang ulat mula sa Pag-asa hinggil sa tropical storm o sa sandaling pumasok si Bagyong Uwan.